So meron tayo dito sir, pang lock ng mga sinulid na nilalagay natin sa pinaka-unit. Yan. Then meron na rin po tayo dito mga extra needle po. So yan po is magkakaiba ng sukat. Bali mas mataas po yung 14 sa 12 na kung saan pwede nyo siyang gamitin sa mga makakapal na tela. Like for example po mga leather type. Then ito naman po is para sa mga maninipis na tela naman po. No? Pero may mga makikita kayo dyan sir na mas mataas pa po sa 14. Like 16, 17, hanggang 20 plus pa po. No? So yun po is ginagamit talaga sa mga leather na makakapal sir. Kadalasan po kung nagbuburda kayo sa mga seat cover na mga motor, mga sasakyan sir. Ayan, pwede nyo siyang gamitin po. Ito naman sir yung channel natin. Gagamitin naman natin to sir para makapaglagay ka ng sinulid ng maayos dun sa pinaka-unit. Kasi marami kayo dyan dadaanan na pasikot-sikot na possible mahirapan kayong ilagay yon kapag kamay lang po or daliri lang yung gagamitin nyo po. No? So maya gamitin natin to sir. Then ito naman po yung mismong tools natin kung sakaling meron kayong tatanggalin na blade. Like for example po may mga na-damage ng needle na kailangan na pong palitan. So ito lang po yung gagamitin nyo mamaya. So same lang naman po ng sukat yung mismong dalawang lagayan niya ng blade. Kaya iisang tools lang rin po yung mismong nakasama sa kanya. Then ito yung para sa unit. Ito naman yung controller natin para sa needle po. No? Parang napidal ka lang sir sa kote. Kapag sobrang diin ng pedal mo sir, sobrang bilis din ang palo ng head mo. Kapag medyo mild lang or hindi ganun ka diin, medyo mabagal lang yung takbo ng mismong unit nyo po. So tatansyahin nyo na lang sir yung mismong tapak nyo dun sa pinaka-unit natin. Ito po pala sir, huwag nyo itatapon kasi mas maganda tong gamitin kapag di nyo na ginagamit yung unit. Naiiwasan yung maalikabukan yung pinaka-unit sir. Pantaklob. Nga pala sir, anong voltahe yung power supply niyan? Power supply na ito sir? Opo. Actually, ang ginagamit ko dito sa 220 sa pinakasakit. Kasi yung isa kasi 110. Naka 110 lang. Kaya gumagamit ng voltage regulator na voltage pang mula 220 gagawing 110 ang voltahe. Pero sa kanya kami sir, gumagamit talaga kami 220. Rectang 220 na yan. Rectang 220 talaga. Then gumagamit kami ng mga heavy duty na extension dito sir para mas natin. Sige. Baka kasi magkamali ng saksak eh. Yun kasi yung ginamit ko. Kapag lang naman sir, 110 lang. Matrabaho. Kumbaga kahit kaya mong maggawa ng damit ng 5 piraso sa isang araw, tatagal ka dun sa pagtutupi ng dulo. Tama naman. Para lang hindi magkaroon ng mol-mol. Kaya ito, mas maganda to gamitin kasi ipapasok mo lang yung dulo eh. Tama. Dire-diretso na yan. Tatayin na kaagad eh. So, bali ito pala sir yung mismong unit natin na overlocker po. So, dito sa pinaka-unit natin sir, meron tayong makikita dyan 4 na lagayan ng needle sa likod. Threads or sinulid. So, dito sir, pwede kayo dyan magsalang ng mga malalaking sinulid para mas dire-diretso yung production natin at hindi po maputol. No? Kasi minsan po ganito lang yung ginagamit ng iba. Yun nga lang, kung napapansin nyo po, sobrang konti lang nito para gamitin sa mass production po. So, mauubusan agad to. Ang pwede nyo gamitin dyan, sir, Bluebird. Yun, pag ano yung pakaw. Meron ata ako dito. Pangkapal na mahimulmol. Ito naman, sir, medyo glossy lang na walang himulmol. Yan. So, ito yung mismong Bluebird natin. So, ang kagandahan dito sir, itong body na to, adjustable yan. Kaya kapag sinusuksok nyo po din yung mismo niya, hindi po siya paikot-ikot. Ito kasi pwede po itong umikot dahil hindi po siya nasasagad. Hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang po kasi yan. Then ito naman po yung antena niya. Guide natin yan para may pasok nyo na maayos yung mga sinulid. So mamaya, tuturuan ko kayo kung paano siya ilagay dyan, papunta doon sa mismong sakit natin. So ngayon, ano bang reason kung bakit meron siyang 4 na sinulid po? Ang 4 na sinulid sir, magkakaiba ng trabaho. So para dito sa pinakauna nating sinulid, ang stitching niya dito siya sa pinakadulo, ito po. Then ito namang pangalawa, siya naman po yung mismong pa-letter S natin. So meaning lang sir, may pa-letter S, meron naman mag-i-stitch dito para may lock na yung pa-letter S na ginagawa ng pangalawa.
So, ito naman yung sa sentro or sa gitna. Ito naman yung doon sa kabilang kanto naman po. So, ayan yung mismong apat na sinulid natin. Si mismong 1 and 2, pinapadaan papunta sa ilalim. Yung 3 and 4 naman po, pinapadaan papunta sa ibabaw. So, ayun po yung setup ng mismong overlocker natin. So, tunog mahirap lang, pero madali naman po siyang gamitin. Then, itong pinaka-unit natin, meron na rin po siyang pantanggal or sabihin natin pangkat ng mga sobrang tela po. So, ito naman yung blade na yon. Kung hindi nyo po siya kailangan gamitin, pwede nyo po siya i-remove or ibaba po. So, para may ibaba yan, kailangan nyo lang po itong hatakin palabas. Ayan. Yan, ibababa nyo lang po. Then, kung ibabalik, taas lang to, hatak palabas, then iaangat nyo lang po ulit. So, ganun lang siya kadali. Then, ito naman pong mismong unit natin, meron po ditong parts na sinusoksokan din ng sinulid. So mamaya papalabasin ko siya para magkaroon din kayo ng idea kung paano po siya gagawin. So okay lang po ba start na tayo mag-setup ng sinulid para makita natin, ha? Sige po. So kayo na lang po bahala kung ano bang setup niya sa mga kulay. So pwede naman po yan kahit ano. Tapos sir, kailangan apat sabay-sabay. Hindi Apat pwede isa dyan sabay-sabay. mawala. Hindi po dyan pwede isa mawala. Ang pwede po dyan mangyari, ang setup ng mismong overlocker po natin, 4 combination saka 3 combination po. Kapag 3 combination, di ka na maglalagay po dito ng sinulid sa pangatlo. So ayan, si number 4 na lang po yung mismong maglalak dun sa dulo. So yun yung 3 combination. Pero kapag 4 yung sinulid sir, naka-setup dyan, automatic 4 combination po yung mismong gagana. No? So ito po yung setup ng pinaka-sinulid natin. So unahin nyo po kunin yung mismong naka-hosting sinulid. Then ilulusot nyo po yan dito sa butas. Papunta sa atin. Sa likod sir na magagaling. Sa likod, papunta sa atin po. Then after nun, kapag nahatak nyo na, lalagay nyo naman po siya doon sa number 2. Yung iba, ang ginagawa, nilulusot papunta doon. Pero ito po yung setup niyan. Ito po yung mismong ipapasok natin sa kanya. Hawakan nyo to, ilusot nyo po doon sa ilalim, papunta dito. Papunta sa harap. Yan. So kapag okay na, hatakin nyo siya pababa. Then after nun, ito yung number 3 natin. Need nyo pong ilusot dyan yung mismong sinulid po na ginagamit natin. So ito yung mismong itsura niya ngayon. Si number 3 papuntang number 4, ito naman daw po. So ibababa nyo lang yung mismong sinulid. Then after nun, nahanapin nyo lang po yung number 5. So ito yung number 5 natin. Si number 5, kailangan nyo daw po i-hook yung mismong sinulid dito sa mismong parts na ta. Kapag na-hook nyo na yan, pupunta kayo ngayon doon sa 6 and 7 po natin. Kapag sinabing 6 and 7 po, dalawa yung number, ibig sabihin po doon siya sa pinaka-inner parts. Kung napapansin mo sir, meron siyang dalawang lusutan dito. Ito, papunta dito sa bakal na to. Yung isa naman, papunta doon sa bakal doon sa loob. So dahil 6 and 7 po yan, kailangan daw po sakupin yung dalawa. Ito po. Kita ba sa video sir? Kita. So ngayon, dahil nasa 6 and 7 na tayo, ang next step nyo naman po dyan, si 8, 9, and 10 po. So ito yung 8 natin na kung saan po pinapapatong niya yung mismong sinulid dito sa mismong hook na to. So papunta dito. Wait lang sir ha. Ayan. Isa sa ilalim, then isa sa hook. Ayan. Isa sa ilalim, isa sa hook. Ilalim, hook. Okay po. So ngayon, dahil napadaan na natin siya dyan, ang next step naman po natin, palabasin po yung mismong bakal niya dito. So para magawa po yan, need nyo po itong papuntahin dito sa side na to, si number 9. Si number 9. Ito na po yung number 9. So hahatakin nyo daw po to papunta dito sa side. Then kapag dinala nyo siya dito sa right side ko po, lalabas tong side na to. Okay? So kapag binitawan nyo yan, hindi na po yan babalik. So ang gagawin nyo naman po dito, para mapasok nyo po dyan yung sinulid, ito po yung magiging instruction nya. Saan ba yung 10? Ayan. Sa 10 daw po, meron siyang pagsusukbitan dito ng mismong sinulid. Then mapupunta siya dun sa mismong butas, nakahatakin nyo yung sinulid palabas. So ito po yung number 10 yung hook na to. Ito po. Kita sa video sir? So ito yung mismong hook na kailangan natin pasukan ng sinulid.
Then ito naman yung butas ng 11 natin na kailangan suksukan po. So kanina sinabi ko po sa inyo gamit kayo ng tiyane. Kasi kailangan nyo po yan hawakan para mailusot po yan doon sa pinaka-hook natin. So actually pwede pa natin siyang palabasin. Yun. So kita nyo na ngayon yung pinaka-hook niya po. So ito yung mismong process kapag kamay-kamay lang, sir. Pwede mo siyang hatakin dito, then hatakin mo yung kabilang side dito sa papunta sa akin. Yan, check mo po kung saan siya sumukbit, sir. Kita naman. So ngayon po, last step natin dito sa number 1 nating sinulid, ipapasok nyo na lang siya doon sa butas. So ito lang rin po yung medyo hassle kapag gamit nyo is mga mahimulmul na tela. Mahirap po magpasok ng sinulid dyan sa mga ganyang butas po. Kaya ino-offer ko sa inyo yung mga glossy na type. Pero kapag medyo sanay na or medyo matagal na po talagang gumagamit ng overlocker, susunod sir, medyo madali na lang po yan gawin sa inyo. So ngayon, ano bang trabaho po ng tiyane natin, sir? Kapag nagpasok kayo dyan ng sinulid, actually pwede nyo rin siyang gamitin, pampasok ng sinulid. Ito lang yung medyo ano sa akin. Yan sir. Nakita nyo po, pasok yung sinulid natin. Then ngayon, dahil napasok nyo na yung sinulid, kunin nyo po yung mismong sinulid dun sa likod gamit yung tiyane po na hawak nyo. Yun. So ngayon, yung nahatak nyo po ngayon, ang gagawin nyo na lang po dito, dadalhin nyo siya dun sa dulo. Yan. So dyan yung muna, then set up kayo ng bago po. Ang mahirap lang po niyang i-set up, yung 1 and 2. Pero itong 3 and 4 na po, ito na yung pinakamadaling setup po natin. So ito naman po yung setup ng 2 natin. So same process pa rin. Pasok nyo po yung mismong sinulid papunta sa atin. Then ilulusot siya dito sa mismong 1 and 2. After nun, punta kay number 3. Then ibababa nyo lang po yung sinulid. Kapag binaba nyo yung sinulid, ang punta nyo po dito is number 5. So ito naman po yung number 5 nya. So same process siya dun sa mismong nauna nating sinulid po. Pero ngayon, ang process naman po nito, wala na kayong papalabasin pa dun sa mismong parts na to. Ang gagawin nyo na lang po dyan, dadirect kayo sa number 6. So ito naman po yan. So kanina yung number 1, dito ko siya pinasok sa malaki. Yung number 2 naman, dito ko lang siya ipapasok sa pinaka ibabaw po. Ito naman. Yan. So magkahiwalay po rin po yung mismong 6 and 7, yung 1 and 2 natin. No? Then after nun, yung 7 niya po, ito lang yung hook na to. Yan. So need nyo po daw siyang dalhin dyan. Ngayon kapag nadala nyo na po yan, yung number 2 na sinulid natin, ito naman po yung pagpapasukan nyo sa kanya. Yan. So para mapapasok natin yan, pabalikin lang muna natin si sinulid number 1 sa loob. Yan. Then after nun, lalabas po itong parts na to. Ito lang po pala yung iniikot ko para mapapasok nyo yung pinakasinulid dun sa loob. Yung mismong inilabas natin kanina sa loob. Then same process, need nyo lang po ipasok yung sinulid dun sa butas. So ngayon, ay, nabumitaw. Ayan. So gamitan nyo na lang po ulit ng tiyane kapag okay na. Ayan. So ngayon, meron na tayong sinulid number 1 and 2 po. So ang setup na lang natin ngayon is yung 3 and 4 na lang natin. So actually, pwede nyo na po itong ilock. Pero kapag ilalak nyo po ito or isasara, huwag nyo pong bibitawan yung iaangat nyo lang. Kasi pipitik po yan or babalibag po yan dun. So hawakan nyo po, then slide nyo lang paloob. Kasi na-explain siya, sir. Yes po. Lakas kasi ng palo niyan, sir, kapag ano. Then ngayon, ang setup naman natin ngayon, itong mismong sinulid na to. Itong dalawang needle na to. So sila naman yung susuksukan natin ng dalawang
sinulid pang wala pa po dun sa mismong listahan natin. So ngayon, punta tayo ngayon dun sa mismong sinulid number 3. So same process pa rin po. Ngayon, ang sukbitan nito, ito naman pong papunta sa right side. Mirror siya. Pa-mirror type naman po. Then ngayon, nasa 2, number 3. Kapag naka number 3 na kayo, punta kayo sa number 4. Ang number 4, wala na siyang connection dito sa loob. Papunta na daw po dito. So ito yung hook. Papadaanin nyo po yan dyan. Then dito po yung tapos niyan sa dulo na to. Hindi po dito. Then kapag andito na siya sa parts na to, kailangan nyo po siyang iangat. Paapunta dito sa mismong pa-letter N natin. Yan. So ito lang po yung lagi nyong tatandaan. Kaya may bakal po dito para mapaghiwalay nyo po yung dalawang sinulid natin na 3 and 4. So ito po yung mismong guide nyan. So ito yung bakal, yung kulay itim. Ito naman daw po yung way ng mismong dalawang sinulid natin. So dahil naka number 3 tayo or pangatlong sinulid, dito po siya mapupunta sa right side. Kapag nasa right side na siya, ang next nyo gagawin, ilulusot nyo na lang po yan dun sa mismong needle po na to. So para sa pangatlo, ito po yung needle niya. Pang-apat naman, itong kabilang side naman po. Na? So puputulin ko lang po yung dulo para mas mabilis natin mapano. So ito po mas mahirap tong ipasok kasi sinulid na po, talagang needle na po yung mismong pagpapasukan nyo sa kanya. Hindi katulad ng mga kanina po is bilog po or butas talaga. So ganito. Tapos lahat sir ng pagpasok ng butas na sa harap. Papunta po para ganun. Mula sa harap papunta sa Papasok. Yes po, papasok. So lahat po yan papasok, sir. Yan, sir. Ikot ko lang saglit para dito kasi ako sanay sa kabila. Nakuha mo naman, sir, yung step. Opo, sir. Hanap ka rin pala, sir, ng gunting. Sir, laking tulong ng Chani na sa. So, ayan. Ito na yung number 3 natin. So, same process naman po dun sa mismong number 4 natin. So, ito na yung pinakalas nating sinulid, sir. So, ang gagawin nyo lang po dito, pasok nyo lang dito. Then, pa-mirror ulit. Papuntang number 3. Then after po nun, kapag nandito ka na sa number 3, hindi na po siya dadaan dito sa metal na to. Da-direct mo na lang siya ibababa, sir. Then, papapuntahin dito sa side na to. Ngayon, sa side na to, kanina, naglagay na tayo dito ng sinulid sa right side. Dito naman siya sa left side naman po. Yan. So ngayon, kapag nasa left side na siya, ang next yung gagawin po dito, ipasok na lang siya dun sa pinakasinulid. Pero ito po yung gagawin nyo bago kayo mag-stitch po. Lagi nyo tatandaan, sir. Try nyo pong hatakin yung sinulid pababa. Kapag yan medyo matigas, ibig sabihin po may tendency pwedeng maputol. So lahat po yan, try nyo pong hatakin. Pero nararamdaman ko naman yung flow nila, medyo okay naman po. So ito na yung pinakalas nating sinulid sa needle or papasukan. Tututo ka na dito mag-ano, sir. Basa ng sinulid. So ngayon, nakasetup na tayo, sir, ng 4 na sinulid natin. So ayan na po lahat yan. Ngayon, ang next nyo naman kung gagawin, turuan kita, sir, kung paano tinatanggal tong paa na to. Or yung yung pit niya po. No? Yung pit na yan, para matanggal nyo po yan, meron po yung switch dito or pindutan. So kapag pinindot nyo yan, sir, babagsak yan. Then ngayon, para matanggal nyo po siya ng mas madali,
angat nyo lang po to or tulak nyo lang siya papunta doon. Yan. So umaangat din po itong mismong parts na to. Yan. So anong reason ba kung bakit ko siya tinanggal, sir? Yung sinulid po kasi, ang gagawin ko dito, ilalagay ko siya doon sa ilalim. So ito po yung mismong gagawin natin. Kapag tapos mo na siya i-set up, ayan po, dapat ganyan yung itsura niyan. Nasa likod lahat. Sa likod lahat. So ngayon, para siya ibabalik. So ito po yung mismong hook niyan. Ito pong mismong parts na to. Then ito naman po yung humahawak sa kanya, yung parts na to. So para mabalik mo yan, sir, gagawin mo lang po, tutulak mo lang ulit ito pabalik. Then after nun, itututok mo lang po yung hook niya dun sa mismong paa or sa kamay na humahawak sa kanya. Yan. Then para mapahawak mo yan, sir, need mo po itong ibaba. Itong mismong inaangat ko kanina. Hihilain siya pababa. Yan. So kapag nakikita nyo po medyo okay na, ang next step nyo naman po dyan, pindutin tong parts na to. Okay, sir? Then kapag inangat nyo yan, sasama na po ulit yan. So any questions, sir, about done? Sa mismong parts na yan? Okay naman. Nakakuha nyo naman po. Na-videohan naman. Nabidyohan naman natin, sir, no? Babalikan na lang. So ito naman po yung setup natin ngayon pag yan na, naka-ready na lahat. So meron na tayong 4 na sinulid, syempre gagamitin na lang yan. Pero bago yan gamitin, meron tayong tinatawag na tension po. So ito yung tension. Ang tension, kapag sinabing tension po, sila yung lakas ng balibag ng needle nyo po doon sa mismong tela. So ngayon, ano bang mismong dahilan kung bakit sineset up yung tension? Ang tension po kadalasan nakakapag-fold ng mismong tela kapag sobrang taas ng tension. So ayun po is nangyayari kapag manipis yung tela nyo. So meaning lang po kailangan kapag manipis yung tela, mababa yung tension na sineset up. Kapag medyo matigas yung tela, mataas yung tension na sineset up. So ngayon po ang gagawin nyo lang po dyan, kung ano yung setup nyo dun sa isa, ganun din po yung setup nyo dun sa pangalawa, pangatlo, and pang-apat po natin. So hindi po pwedeng may iba po dyang masobrahan or umangat ng sobra. Kasi pwede po dyang magkaroon ng fold sa ibang parte ng mismong telang ini-stitch nyo po. Then ito naman kabilang side naman po natin. Ito yung power switch ng unit natin. Ito na yung power cords or sinasaksakan ng power niya. Ito naman yung minamanual natin yung mismong needle para maipababa. Kadalasan ginagamit siya, sir, dun sa mismong ginagawa kong instruction kanina na nagsusuksok na mismong sinulid. Pangalawa, ginagamit din siya kapag medyo di na ginagamit yung pinaka-unit tapos nakaangat yung sinulid, yung pinaka-needle nang hindi nyo, naka-turn off na yung pinaka-machine. Pwede nyo pa rin po itong ikutin kahit walang nakasaksak dyan na cords. Bababa po yun para mas safe lang, hindi kayo masugatan. Lumabas yung ano. Then ito naman pong dalawang bilog na to. Ang gamit lang namin kadalasan dito, sir, itong 3 sa itong 1.0. Ito yung mismong lapad ng gagawin niya stitching. Ito naman yung mismong taas naman or layo ang gagawin niya stitching po. No? So yun lang. Lapad, layo. Lapad, layo. Pero yung standard talaga yung 3 saka yung 1.0 po natin. No? So ayun na po yung kadalasan nating susundin sa kanya. Kung gusto niyo po siyang i-adjust, okay lang naman. Andyan lang rin naman po yan. Then after po nun, ito naman po yung tinatawag nating sukatan or basehan, sir. So kung saan po nakatutok yung mismong arrow natin, sir, or yung dot, doon po magkakat yung mismong needle nyo. So ito po kasi yung mismong katan or katan ng mismong needle natin. Then ito naman po yung sukatan kung kung gaano po kalaki yung mismong ikakat niya. Yan. So ganito po yan kalayo. Standard ko dyan sa 5mm. So pwede nyo po siyang i-adjust, kaya kung mapapansin nyo po, palayo yan ng palayo. Ayan, sir. Nababago yung case. Or yung blade niya. Ayan. Yan. So pwede nyo po siyang i-adjust. Pero yung standard 5. Yung 5 pa rin po yung standard. Na? So, yun. Nadaanan naman na natin, sir, lahat ng parts natin dito sa pinaka-unit natin. May mga question pa ba kayo dyan or kailangan pang itanong? Kasi magta-try na tayo dun sa pinaka-tela natin. Ito, sir. Ito sa taas. Yan naman, sir, yung tinatawag nating ano naman po. Pangkalahatang tension din. Kasi meron tayong manual dito, sir. Meron tayong auto. So ngayon, sir, kapag ina-adjust mo yan, sir, automatic po nagbabago rin yung tension ng lahat po ng mismong sinulid natin or ng needle natin sa pinakaloob.
kahit na ang setup nyo dito is number 3 lang. Kaya minsan po hindi na namin to pinapagamit. Pero magagamit nyo rin to balang taon, sir. Kasi may mga mangyaring magtatahila kayo sa mga makakapal na tela. Overall setup, kung baga tawag natin sa kanya. Tapos yung pagpalit sir ng ng karayom. Ng karayom, sir, sige, gawin natin siya after natin siya matest. Kasi nakasukbit na yung sinulid. So ngayon, gawin muna natin, sir. I-test muna natin yung unit. Okay lang sa inyo. Sige po. May patungan na kayo nito, sir? Meron naman ako. Hindi naman po ganun kataasan, no? Hindi po, yung standard lang. Standard lang kasi kapag sobrang taas po, ganito kalayo, umaangat yung controller. Then, para sa power switch, iilaw yung pinaka-unit. May sariling na siya. Sarili na siyang ilaw, sir. Then, after nun, set up nyo na lang, sir, yung tela nyo. Sa pag-setup ng tela, ito lang po yung mismong gagawin nyo. So ito yung mismong pagkakatan ng mismong needle nyo po. Or starting point ng mismong stitching nya, yung mismong linya na yan. So kung napapansin mo, sir, nakikita mo naman yung blade kung saan siya magkakat. Kaya kung kailangan pa siya i-adjust, okay lang naman po. Yan. So pwede po niyang gawin, ha? Then ngayon, ang gagawin nyo naman po dyan, yung mismong tela, syempre, kailangan nyo po ipasok sa loob. Na kung saan ilalagpas nyo po siya doon sa mismong mga needle natin. Yan. So ito na po yung pinakatama. Kailangan nyo po ngayon ipitin yung mismong tela nyo nitong mismong put natin. Ibababa nyo na lang po ito. Yan. So ngayon, try nyo padyakan, sir. Dahan-dahan. Sige po, padyakan nyo na, sir. Sige po. Huwag mo. So, yun, nakita mo na, sir, yung Sige pa po, lagpas mo na lang, sir. Sige pa, sir. Oops, yun. So, yun na po yung mismong kakalabasan yan, sir. So, di bali nang sumobra, sir, okay lang yan. Walang problema dyan. So, ngayon, itong mga sumobra na yan, sir, gugupitin mo na lang po yan para matanggal. Sumama yung item sa loob. Ito yung setup natin, sir, sa pinaka-unit natin. Yan. Okay, sir? Tapos, hindi to katulad ng halimbawa pag ganyan, tapos ka na ng tahi. Hindi mo na to hilain kasi sa isang karayom, sinulid lang eh. Kung mag-adjust ka, hilain mo ulit yung Hindi na, sir. Kung ano yung nakasetup niyan, yan na yan. Ayan na yan. Kasi tataas mo ulit yan. Kung tataas mo lang ulit. ulit. Natin ulit, sir. Tuwa ako eh. Dire-diretso na lang yan, sir. Sipitin mo na lang ulit. Try mo nga po ulit, sir. Sige po. Sige, sir, kumagat na. Oops, nice one. Dire-diretso na pala siya. Dire-diretso na yan, sir. Ang gagawin mo na lang, sir, lilinisin mo na lang yung dulo yan. Actually, pwede mo na nga yan, sir, di putulin eh. Diba, ang ginagawa ko sa inyo, sir, lagi ako nagpapalagpas ng konti. So ngayon, iikot mo na lang yun, sir, para doon ka na lang sa kabila. Then ikot, punta ka na sa kabila. Ganun lang yung gagawin mo. Dire-diretso. Makatipid sa sinulid. So ito nga, sir, yung number 3, medyo mataas pa yung tension natin. Pero malinis yung stitching na ginagawa niya. Napapansin mo, sir, ito yung mismong block natin sa dulo. Tama sa posisyon. Ito yung mismong gray natin. Yung number 3. Ito yung last natin kulay blue sa pinakadulo. Then yung kulay itim, siya yung pasigsag. Ito naman po yun. So yun yung mismong instruction. Or yung mismong nagagawa na mismong overlocker natin, sir. Yan. So ang kagandahan dito, sir, yung cutter. Doon ako tutuwa sa cutter na. Automatic siya. Automatic na, sir, na. Gets nyo naman, sir. Opo, Okay naman sige. tayo dyan. So
So, ngayon ang gagawin nyo na lang sir, kapag lilinisin nyo na yan, or kailangan nyo nang tanggalin yung sinulid. Yan. So, ang gagawin nyo sir, puputulin nyo itong parts na to. Itong side na to. So, dyan kayo magpuputol sir, wag dun sa pinaka. Sa ibabaw. Yan. Then after nun, taas nyo po yung paa. Takan nyo po yung mismong inilabas niyang sinulid. So, wala ka ng dumi ngayon sir. Malinis na ulit yung pinakamasin niya po. Then ang wag niyo lang pong hahayaan dito sir, yung mismong mga kinakat niyang tela. Kasi di ba sir, kung napapansin mo, nagkakaroon siya ng alikabok. Yan. Papasok sa loob. Lagi niyo yan lilinisin sir, kapag di niyo nagagamitin yung pinaka-unit niya po. Then ano lang ma'am, mga tela lang, mga microfiber. Wag yung mga may mulmol din kasi nag-iiwan din sila ng alikabok. Pwede brush na. Brush siguro Pwede na naman po. malambot lang. Then para sa mga tools sir, para hindi mawala yung mismong ano natin, pwede niyo siyang ilagay dito. Hindi ko lang siya alam kung paano siya i-set up. Dito lang. Basta na ilalagay yan dyan. Saan na ilalagay yan dyan sir? Basta dyan yan. Yan. So pwede niyo dyan i-set up. Ah okay, alam ko na po. Patayo. Yan. Kailangan niya siya ilusot lang. Yan kasi yung mahalaga dyan eh. So di ko na itatanggalin yan dyan sir. Hindi ako na yan dyan. Sige po. Ang blade na to sir, napapalitan to sir. Kailangan niya lang pong tanggalin yung tornilyo niya doon. Ayan. Pero tingin ko sir, medyo matagal pa yan mapapalitan kasi based sa experience ko dyan sir sa overlocker, sobrang tagal na gagamit yung blade niya. Lalo na kapag mga malalambot na tela lang. Then ito naman po yung tinatanong nyo sa akin kanina kung paano ko ba tatanggalin yung mismo needle. So, katulad ng sinabi ko po sa inyo, gamit lang kayo ng tools dito sa pinaka kasama natin sa inyo po. Then need nyo po ibaba yung paa para makita nyo po yung pinaka unit natin. So ngayon, kapag yung mismong nasa left side na needle yung papalitan nyo po, ang need nyo po dyan tanggalin itong nasa ibabaw. Kapag ito namang nasa right side, yung pinakailalim naman po. So, papasok nyo lang sir yung tools dun sa loob. Then, papakiramdaman nyo lang po kung saan siya maluwag. Then, kapag maluwag na sir, napansin nyo na yung pinaka-tools, pwede nyo na yan hatakin pababa. Switch ko pala yan. Yan. So, ngayon, paano nyo ba ito ipapasok? Ano yung nakaharap sa ano? Basta mga embroidery or mga sewing machine sir, ang needle nyan may plat sa likod. Ayan ah. So yung plat na yan sir, laging nasa likod. Hindi po siya nasa harapan. So ngayon, kapag nakabisado mo na sir kung saan ba yung posisyon ng mismo mga needle nyo po, alam nyo na kung saan mo siya ibabalik. Yan sir. So laging mas mataas yung nasa left side compare nyo dito sa right side po. Kapag nasagad nyo na yan sir, may stopper naman yan doon sa loob. Saka nyo siya ilak. Dito naman po sa paglalak, make sure po dapat may higpitan nyo lang rin po ito. Ano lang, higpit kamay lang. Higpit kamay lang, wag lang po yung ano, sa mga sobra. Kasi baka di naman na po matanggal katagalan. Yun nga lang, kapag nasosobrahan po kasi, mi-misalign yung pinaka ano niya, setup niya po. So dapat ayan yung itsura niya. So ito lang po yung maintenance ng mga unit natin. Unang-una, syempre, dahil nga po gumagamit tayo dyan sir ng mga sinulid. May mga times sir na hindi nyo may iwasan may mga bumara dyan na sinulid. So ayun po is okay lang naman kasi pwede mo naman po itong buksan sakali. So doon mo lang siya dudukutin lahat. Ang kagandahan lang dito sir, hindi ito katulad ng mga sewing machine na ginagamitan pa ng bobbin sa ilalim. So ayun kasi talaga mabilis talaga yun magbara. Then after nun, kung di nyo siya gagamitin, yung pinaka blade, ibaba nyo lang para hindi po siya ma-expose sa mga alikabok. Kasi pwede po siyang mga lawang. Then kung lilinisin, pwede nyo itong hatakin palabas sir. Kasi meron po itong tinatawag na ito po yung mismong ano bang tawag doon? Kumbaga guide niya sir para makagawa siya ng pa-letter S. Ito po yung mismong ginagamit na tools. So, ang ginagawa niyan sir, papasok-labas yan. Pasok-labas. So, ito po is nililinis din katagalan. Kapag sobrang tagal na po ng unit natin. So, hatakin nyo lang siya palabas. Then, kapag ipapasok nyo ulit, tututok nyo lang siya dun sa mismong lagayan niya sir. So, ang setup natin dyan, pasok dito sa butas. Then, iaangat nyo lang po.
Paangat, papasok. Ayan. May pang-clip lang dyan, sir. No? So, tutulak nyo lang siya paloob, sir. Pang-insert. Yan. So, malambot lang naman yun, sir. Di naman po yan mahirap tanggalin. Kaya, di kayo mahirapan dyan. Then, ito po is open machine lang naman sa mga makina niya. So, pwede nyo po yan linis-linisan, sir, katagalan. Kasi, unang-una, lahat nga po ng himulmol na kinakat ng mismong cutter nyo po. Doon po napupunta sa loob po. So, katulad na lang na ito, sir. Yan lang. So, meron na siya agad, yeah. So, ayan po. Doble ingat na lang rin. Yan. So, yun lang naman para sa demo natin, sir. Baka may mga question ka pa dyan or katanungan. Sana yun, sir. Okay naman siya. Okay naman tayo, sir, no? Gets na gets naman natin. And ito po. Pwede ko na po tanggalin ka. Anong yung